Hi everyone. First of all, I'd like to greet you all a Merry Christmas and a Happy New Year. So for today's video, gusto ko lang i-discuss sa inyo and ikwento kung bakit hindi ko na-achieve yung goals ko, which is to get a total of 10 plus clients this quarter for 2025. So kung mapapanood or napanood niyo yung previous YouTube video ko, I discussed yung strategy ko kung paano ko ba maaabot yung goal na yon and kung paano ko ba ma-execute yung plano ko na yon para makakuha ako ng 10 plus clients. Pero I'm sad to say na sa pag-outreach ko na yon, I only got an additional of 1 client. So yung original client ko nung time ng vlog ko na yon is 4 clients and then nakakuha ako ng bago. So as of now, 5 clients nang meron ako. And happy naman ako sa naging resulta kahit isang additional client lang nakuha ko kasi premium client naman yun. To be honest, achievable naman yung 10 plus clients in just a few months. Pero ang main reason talaga is because me and my team were so focused on the deliverables for our existing clients. So yung existing clients kasi namin, which is before ko makuha tong bagong isa, is 'di ba 4. Focus kami sa kanila kasi yun yung time na talagang sobrang dami nilang pinapagawa. Of course, mag-e-end na yung year and alam naman natin na dun nila pin-push yung marketing stuff nila, yung mga campaigns nila para before mag-end yung year is sobrang dami nilang makuhang revenue para sa business nila. And also, meron akong isang client na talagang ako mismo yung nag-handle. So, naging busy din doon, of course. Nagkikreate ako ng Facebook ads para sa kanila. Yung videos na pinopost nila sa Facebook, ako yung nag-e-edit. And sobrang daming campaigns namin ginawa, B2C and B2B. And naging sobrang busy to the point na hindi na ako nakakuha ng new editors, hindi na ako nakapag-hire kasi maproseso yon. Sobrang hirap kumuha ng editors. So, mas madaling kumuha ng clients kaysa kumuha ng editors. FYI lang, hindi ko na napaglaanan ng time yon. And sa outreaching process ko, like I said, iisa lang yung nakuha ko from a job site. And premium client to. So, ito ang scenario, guys. Let's say maabot ko yung 10 plus clients. Pero, mapapabayaan ko naman yung mga existing clients. So, let's say yung existing clients ko right now is 5 and nakakuha ako ng another 10. Sa sobrang daming workload, hindi ko na siguro masustain lahat yon, pati yung existing client. So, sobrang hirap na naming i-handle lahat yon ng aking team. So, I'd rather focus on the existing ones first at ma-secure lahat yon before ako mag-move on sa getting new clients. And ito pa ang pwedeng mangyari. For example, nakakuha nga ako ng new clients, pero nawala naman yung mga existing clients ko. So, mas malaking problema yun. So, I'm not making any excuses, guys. What I'm saying is, yun naman talaga yung mga naging reasons. At itong natutunan ko, it's not about the number of clients. It's not about the quantity. It's about the quality. Pero of course, okay pa rin naman yung madami kang clients, pero mas maganda if quality lahat yung clients mo. So, let's say, for example, magkakaroon man ako ng sobrang daming clients, pero may mga iba naman doon na hindi quality, yung iba is sobrang nagma-micromanaging, yung iba naman is talagang may mga bad qualities as a client. So, yung mga yon is yun yung mga iniiwasan ko. So, yung company ko is meron kaming sinusunod na, kumbaga gumawa ako ng parang guidelines, like yung mga factors ng pag maghanap kami ng clients, kailangan ito yung factors na meron siya. Like for example, ano siya, yung depende rin sa niche, depende rin sa pay, kung malaki ba or hindi. May mga range din kaming tinitignan. And to be transparent, below $1,000, hindi na ako kumukuha. So, above $1,000, yun yung mga target namin. And marami pa kaming mga ibang factors na tinitignan. And to be honest, I admit na hindi pa 100% okay ang sistema ng aking company. So, marami pa akong kailangang improve, marami pa akong kailangang matutunan para yung sistema is swabeng-swabe. So, pag nangyari na yun, sobrang bilis na siguro ng pag-scale ng company ko. So for now, I will take it slow muna habang inaaral ko pa yung mga kailangan ko aralin. So don't worry kasi
bibilisan ko na mag-aral para mas mapabilis yung pag-scale. Kailangan ngayong taon is dumami na talaga yung clients ko. And kailangan times 2 or times 3 pa yung number of clients na meron ako, and lahat yun quality. Yun yung biggest goal ko. So ito ang good news, guys. Meron ako na-close na isang premium client from USA. And I really like that client kasi sobrang bait niya, sobrang professional niya, sobrang caring niya sa team members niya. Hindi ko na i-mention kung ano yung company na to, pero they are promoting a product that is helping gym goers, yung mga nagji-gym, yung mga nagfi-fitness, mga athletes na na ma-improve yung physique nila. So I'm also not gonna mention the products kasi may pinirmahan akong NDA and contract na hindi ko pwedeng i-share yung mga information tungkol sa kanila. Pero ito, isang premium client talaga to. So ang role ko sa company na yun is ako yung nag-film ng product shots nila, yung mga videos na gagamitin namin sa mga ads. Ako rin nag-edit. Of course, may team akong gumagawa niyan. And ako rin nagsusulat ng script. And to be honest, yung first start ko sa kanila ngayong December is medyo challenging sa akin. Kasi, I mean, alam ko naman mag-create ng scripts. Pero kasi, ang script writing is hindi ganun kadali. Kailangan mo ng may magandang hook. Kailangan mo ng, kumbaga yung message mo is kailangan directed towards a specific audience. And kailangan din na personal yung dating ng scripts mo. And also, kailangan mo rin mag-research, kailangan mong matuto. Another thing na inaaral ko is yung mga AI tools na gagamitin ko for this company. Like, we are using FreePic and we are also using Higgsfield. And yun yung dalawang inaaral namin ng team ko para pagdating ng January is makapag-execute kami ng maayos para sa client na to. And maging masaya siya and of course, tumaas yung sales niya. So, ang game plan ko this January 2026 is i-secure ko muna tong client na to, make sure na smooth ang collaboration namin, make sure na na-deliver namin ng team ko ng maayos yung video sa kanila, and nakakapagsulat ako ng mga engaging scripts, and talagang as in smooth. So, once na nangyayari na yun this January, is pwede na ako mag-start ulit na sa outreaching process ko, and sa hiring process para makakuha na ako ng mga clients and also makakuha na rin ako ng mga editors na gagawa ng job para sa mga clients na yun. So my goals this 2026 is to get at least 1 to 2 clients per month. So just getting 1 to 2 clients per month will make everything smoother. So less stress, more time to do some planning, and also, mas maraming time. Like, kumbaga, may freedom kami na mag-create muna ng systems before mag-take ng big steps. Like, what I mean by big steps, for example, kukuha ako ng 10 clients in just 1 month. Very big step yon. Achievable lang yung ganun if siguro may maayos na akong system and nakapag-hire na ako ng mga ibang team members na tutulungan ako sa pag-outreach and sa pag-close ng clients and sa pag-organize ng lahat. So, ang plano ko for 2026, like I said, is to make the process smoother for me and my team members. Para mas marami kaming ma-achieve. Pag meron na akong sistema na maayos, dun ko na ipupush yung 10 clients per month. So, stay tuned sa mga future videos ko dito sa YouTube and sa TikTok. Like I said, magkikreate pa ako ng more videos about building my business and also to show you my lifestyle, travels, and everything. So, i-share ko sa inyo yung wins, losses, and gusto ko lang talaga maging transparent sa inyo, yung makita nyo talaga yung transparency dito sa branding ko. And, it's gonna be a great year. So guys, join my community, Hustlers United. Yung link is nandito sa description. And sa TikTok naman is nasa bio ko, of course. So, dun sa community na yon, I'm helping a lot of individuals make money online. And my biggest goal is to create different hustlers in the Philippines para, of course, dito sa Pilipinas, hindi pa uso yung mga ganitong klase ng line of work. Pero ang gusto ko is mag-grow pa yung community of hustlers dito sa Pilipinas. And like I said, sa mga previous videos ko and lives,
magla-live na ako lagi sa Discord community ko when I'm editing videos. So if edit ko tong videos na to, I will do a live para yung mga gusto matuto sila ng basics. So last time nag-live ako and meron natutunan yung mga ibang members. May mga naging friends na rin ako sa community na yon, and I'm really excited for what's about to happen. I know it will grow and I know na marami pang magbabago yung buhay and matutulungan yung community na yon. So stay tuned guys. I will make more videos. Bye.